Ay magandang sulyapan din ho natin itong mga kandidato na tumatakbo ngayon bilang senador. At marami ho sa kanila ay kung ano ang kanilang isinusulong na advokasya ay siya rin po talaga ang kanilang ginagawa sa panahon po ng kampanya. At bukod dito ay bago pa magkampanya ay talagang narinig natin na yun talaga ang gusto nila na maging gampanin, no? At kapag sila po ay muling naluklok sa pwesto. Ito, halimbawa dito kay Senador Bongo, mga kababayan, na kung saan ay talagang, di ba, binansagan po siyang Mr. Malasakit. At hindi pa man panahon ng kampanya, at ngayon, panahon ng kampanya, alam nyo, isa ho sa talagang, ako nagugulat din ako rito na kapag meron pong sunog, pumunta kagad siya sa mga nasunugan at nagbibigay po ng tulong. So ito, panoorin po natin ang mga ilang eksena, no, ng kanyang pamimigay na tulong dito po sa mga nasunugan. Ayan, no. O yan, namimigay po ng tulong at pagkain ito pong Senador Bongo sa mga nasunugan. Noon pa man ho yan na yung kanyang tatak, no? Kaya nga siya Mr. Malasakit eh. At agad na kahit sa probinsya, lumilipad, patungo ka agad doon. At isa rin ho dito sa, ito, na silip ko rin, magandang tingnan ho natin. Halimbawa, ito pong si Senator Kiko Pangilinan, na kung saan ay noon pa man, no? At nasubaybayan ko rin ito nung tumatakbong vice presidente noong nakarang eleksyon. Talagang binabanggit niya ho yung tinatawag na food security. Yung sa agrikultura, ang nais niya ho ay talagang mapababa ang presyo ng mga produktong agrikultura, yung pagkain dito po sa ating bansa. At ito, nadaanan ko lang ho ito, yung vlog ho niya, no, ni Ginoong Romeo Katakutan, na siya ay nagluluto at tapos yung ito, panoorin natin, no? Ito pinakita sa kanya yung yung kung paano maghuli ng isda. Ito, ayan. Ito, tapos bago lutuin. Ayan, no. Wala yung isda eh. Ayan, no. Ayan, tapos hihilahin. Ayan, no? Oh, ayan, no? Oh, ayan. Ayun, no? Oh, ganun pala paghuli na isda, no? Oh, ayan, no? So, isa po yan sa mga, no, na tinuro kay, kay dating Senador Kiko Pangilinan. Tapos ito pa, nagluluto, oh. Luto po ng, Ayun, no. luto lemongrass si Senador. Oh, okay, no? Okay na po yan. Pwede na yan. Masarap. Yan. Meluya. Opo. Melo yan. All-in-one na yan. Kasi yung lemongrass. Ayun, pagkatapos sa magluto ay kakain na ho mga kababayan. So ito, kumain na ho sila. Ayan, sarap ho. Asin. Yan. Ganyan lang kapampangan. Ang yaman nila kung tapos na kainin. Talapia. Pwede rin po sabay sa talapia yan. Ito rin, yung simas, kapahap. Ayun ho, mga kababayan, talagang kita niya naman, at kumain. Kaya lang, at least ang ginagawa ho nitong si dating Senator Kiko Pangilinan ay para, di ba, makita at ng tao na talagang inaalam niya mismo direkta yung kung paano, di ba, yung isda, tapos yung magluluto, yung pagkain. Pero may nakapansin dito na bakit kumakain sa takip ng kaldero. Itong si dating Senador Pangilinan na ang sabi, nako, binabaso siya nito. Bakit ganon? Hindi naman ganon tamang pagkain ng, sa takip ng kaldero. Pero siguro nakalimutan din ho ng mga nasa SOCMED ni Senator Kiko. Mukhang medyo mahina pa, Senator, na hindi ho nabigyan ng pansin yung lahat ng anggulo at nakunan siguro ng video na yung pagkain sa takip ng kaldero, talagang yun din po tinuturo ni Ginoong Romeo Katakutan, no? Yung isa pong vlogger. At talagang ganyan, nag-iimbita siya ng mga prominenteng personalidad para magluto, tapos kakain kung paano kumain yung mga Kapampangan. So binabas po itong si
si Senator Kiko Pangilinan, bakit sa takip ka ng kaldero kumakain? So mukhang ang may sala ho rito, yung kanyang mga staff, kasi dapat buong-buo pinakita nyo kung paano at ang proseso. At chinek ko yan, bakit nga ba sa takip ng kaldero kumakain? Ito pong si Senator Kiko. Ito, tiningnan ko ho, binisita ko itong yung vlog ni Ginoong Romeo Katakutan. So yung pala, eto na oh. Manyaman niya to, manyaman. Masarap to, masarap. Nakakapampangan pa na idol. O, yung pala. Ganun din pala talaga. So, parang nagulat lang ako, pero mukhang mali pala yung nagbabash na, bakit sa takip ng kaldero ka kumakain dahil sa umaepal ka? Hindi po, kasi yun po ang turo niya ni Romeo Katakutan na talagang ganun ang pagkain din sa nakagawian ng ilang mga taga-Pampanga, yung Kapampangan. Yan, kinakain ng mga pagkain masarap na pagkain sa Pampanga, di po ba? So, siguro, Senator Kiko, yung mga tao mo sa SOCMED, medyo pitikin mo yung ilong. Baka mukhang nagkamali usually. Alam niyo ho dito, at bukod do kay Senator Kiko, iba pang mga prominenteng personalidad, ito, panoorin niyo rin ho, ito. Yan. Sino yan? Kilala niyo ba yan? Yun o, si Senator Bato. Si Senator Bato de la Rosa, doon na naimbitahan din. So, ang gusto ko lang ho na iparating ho rito, mga kababayan, sa ilang mga kandidato, talagang at least inaalam po nila, no? Kung ano yung mga nais ho nilang isulong, diyan po sa Senado, kasi mahirap. Hindi, ganito, isusulong ko, pero hindi mo naman nararasan. At least, ito pong si Senator Bongo, Mr. Malasakit, talagang ipagpapatuloy niya yung kanyang pagtulong sa ating mga kababayan na nangailangan at pagmamalasakit, yung mga humingi ng tulong sa kung ano man, pa-hospital. Tapos pag may nasunugan, nandun ka agad itong si Senator Bongo. Ito naman hong si dating Senator Kiko Pangilinan, talagang ipinupush niya ho yung paunlarin, yung sektor po ng agrikultura dito po sa ating bansa. Kasi totoo naman ho na talagang kawawang-kawawa, no, yung mga magsasaka. Karamihan nga ho, talagang nababaon pa sa utang. Tapos kaya yung iba, yung kanilang mga anak ayaw na ho, no? Natularan yung kanilang magulang na magsasaka. Ang gusto ho ay umiba ng propesyon. Hindi po ba sa ibang bansa, kapag sinabi kang magsasaka, naku, big time ka. Di ba? Bawa sa Japan, kung ano man, na kapag ikaw isang farmer, big time ka kasi malaki ang kita Dito sa atin, kawawa ho, pag sinabi magsasaka, naku, kawawa. At nabibilang mo sa mga mahihirap na mamaya. Kaya sabi nga ni Senator Kiko, sila ang nagpapakain, dapat sila po ang may maayos din na buhay. So, ganun ho. Si Senator Bato nandun, ipinapakita siguro, dating pulis, senador, kung paano kumain, tapos nagkakamay din. So, maganda sana iba pang mga senador na nagsasabi na, eto, pagdating ko sa Senado, ito gagawin ko, sana ganun din mismo sa aktual. At, di ba, habang nangangampanya, ipakita niya rin sa tao na talagang totoo kayo at isinasabuhay nyo rin yung inyong mga sinasabing advokasya. So, yun lang ho. At break muna tayo sandali sa napaka-mainit na mga bangayan sa issue po ng politika. Nasilip ko lang ho yung mga ilang kandidato na talagang kung ano ang kanilang ikinakampanya, yun din po ang kanilang ginagawa. So, yun. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo dito po sa ating YouTube channel. At syempre, mga kababayan, i-like, i-share para hindi kayo nahuhuli. Updated kayo lagi sa ating mga komentaryo. Abangan pa yung ating mga vlog At syempre, tinututukan natin yung kaso po ni dating Pangulong Duterte dyan po sa ICC, yung kinakarap na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ganyan din po yung mga issue ho. Dyan po sa Malacanang, nako yung mga mahilig ho, manbardagol. At talagang kapag narinig Duterte, talagang ibang nag-iiba, parang sinasaniban talagang baba na to. Wala akong ganun dapat. Kapag ikaw ay opisyal ng gobyerno, pinapasweldo ka ng taong bayan, dapat patas. Nasa oposisyon man o administrasyon, sumisweldo ka ng pera ng taong bayan, di ba? Taxpayers po.
taxpayers' money ang inyo pong, di ba, tinatanggap sa inyo pong sweldo. So, yun po, sana patas mga kababayan. Okay, maraming salamat po muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.